Para sa akin meron kasi lahat naman tayo may iba-ibang aspects or meron tayong iba-ibang standards when it comes to relationship or friendship sa ibang tao. Una-una yung influence nila sa atin, maaaring bad influence nila. Siyempre doon tayo sa mga good influence na alam nating magiging mabuti tayo doon sa kaibigan na yon. Yun po. Mapili ako sa mga kaibigan ko. Lalo na sa mga tawag dito, sa mga may good impact sa akin, and ayoko kasi yung parang tawag dito, yung parang pabaya sila sa buhay nila. Like, ayoko naman madamay yung gano'n. For me, meron po. Lagi po nalang sinasabi na opposite attracts, pero disagree po ako doon. Kasi po, mapili po ako personally. Gusto ko po yung parang compatible sa ugali na meron ako, and yung gusto ko po ng mga taong nakapalibot sa akin na nire-respeto po yung ganong ugali ko. Personally po, I think yes, may mga restrictions po, especially po sa akin. I'd like my safe space. Nagsiset po ako ng boundaries at all times kasi po gusto ko po yung parang napag-surround po ako pero at the same time nakakahinga pa rin po ako kasi I'm kind of an introvert and there are times na gusto ko pong yung thoughts ko po is sa akin lang. Halimbawa na lang po yung pagsasabi ko po ng mga personal na details ko po sa buhay. Halimbawa po yung mga problem ko. Minsan, yung tiwala ko po kasi sa isang tao, nakadepende po yun kung gano'n na ba kami kahabang nagsama and gano'n na ba kami talaga magkakilala. And kapag once na nasabi ko po sa isang tao yung sikreto ko, and pinagkakatiwalaan ko siya na sana, hindi niya yun sabihin sa iba. And ayun po yung isa. Sa pakikipagkaibigan po, hindi po natin masasabi na lahat ng ginagawa po ng isang tao is goods para sa atin. Minsan po, may mga nagagawa rin yung tao na bad sides, and ayun po yung siniset natin. Kaibigan. Siya ang tao na nakikilala at tanggap ang ating pagkatao. Dahil dito ay pinagkakatiwalaan ng isang kaibigan. Ayon sa psychologists, ang tunay na kaibigan ay marunong makisama at handang dumamay sa anumang panahon. Pero ano kaya ang sinasabi sa Biblia tungkol sa pakikipagkaibigan? Kung ang pakikisama mo lang para lang marami kang kaibigan, para lang ikaw maraming kabarkada, delikado yun. Ganito ang sinasabi ng Biblia sa Kawikaan 18:24. Ang nagpaparami ng mga kaibigan ay sa kanyang sariling kapahamakan. Ngunit may kaibigan na mahigit kaysa isang kapatid. Ayun, yung nagpaparami ng kaibigan ay sa kanyang sariling kapahamakan. Ngunit may kaibigan na mahigit sa isang kapatid. Kaya kung halimbawa makikipagkaibigan ka, may kaibigan higit pa sa isang kapatid. Pero kung paramihin mo lang kaibigan mo, kahit sino na lang, wala ka namang mabuting layunin. Gusto mo lang barkada, inuman, kalayawan, mapapahamak ka lang kasi yung masamang kaibigan makakasira ng mabuting ugali yon. Basahin natin ang unang Korinto 15:33. Huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Ayon. Ang masamang kasama sumisira ng magagandang ugali. Kaya hindi ka basta makikipagkaibigan, kapatid. Lalo na, halimbawa, makikipagkaibigan ka, masyadong magagalitin, sandali, galit. Bawal ng Diyos yun. 22:24. Huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin, at sa mainiting tao ay huwag kang sasama. Baka ka matuto ng kanyang mga lakad at magtamo ng silo sa iyong kaluluwa. Ayon. Huwag kayo ka makikipagkaibigan sa taong magagalitin. Malapit sa basag ulo yun Malapit sa pagpatay, malapit sa pananakit ng kapwa pag ang tao magagalitin. Sa mainiting tao, huwag kang sasama, sabi ng Diyos. Baka matuto ka ng kanyang lakad at ikaw ay magtatamo ng silo sa iyong kaluluwa. Ang sabi sa Biblia. Kung ang layunin mo, maakay sila sa kabutihan, maimpluwensyahan mo sila ng kabutihan, hindi masamang makipagkaibigan kahit kanino pa.